Hi, so for today, we are going to talk about graphing exponential functions. So, ang exponential function, isa siyang function na meron degree na nawawala, which is si x. Okay. So, ayan. And ang exponential function, mukha siyang ganito or mukha siyang ganyan. Pwede siya magmukhang ganyan. Either of the two. So, mostly ginagamit siya sa mga economics, ganyan. Tapos mga business. Yung may ko-compare kayo, mga ganun. Okay, dito muna tayo. Bago tayo mag-start. So, ito, isa lang siyang function kung saan andyan lahat ng properties ng exponential function. So, we have here A. Si A, ayan yung nagde-determine ng shape ng exponential function natin. Pero, most of the time, hindi na siya pinapansin. Okay, binabaliwala na siya. Diba? Saklap. Okay. So, hindi na siya pinapansin kasi nga, meron namang CB. So, ayun. Moving on, ito na nga CB. So, kapag CB is greater than 1, yung direction ng exponential function natin is pataas. Pero kapag B is greater than 0 but is less than 1, pababa siya. Okay? Pero di nyo naman kailangan i-memorize yan. Kumbaga guide lang yan kung sakaling nagdududa kayo sa graph. Okay? Di nyo naman kailangan i-memorize kasi as long as alam nyo yung steps paano mag-graph, okay na yun. Mabuhay na kayo dyan. Okay, next is Cx plus or minus n. So, Cx plus or minus n, siya yung nagde-determine kung paano yung shifting ng graph natin. Kung magsistay lang ba yung graph natin sa Cartesian plane or uusog siya sa kanan o sa kaliwa. Paano natin malalaman kung sa kanan or sa kaliwa? Okay. Malalaman natin kung mag-shift ang isang graph sa kanan kapag naka-minus. Okay, minus to. So, let's say meron tayong 3x minus 1. So, ibig sabihin, yung graph natin, uusog siya sa kanan ng isang beses. Kapag naman plus yan, ibig sabihin, uusog yung graph natin sa kaliwa ng isang beses. Kapag naman wala yung nakalagay, kumbaga ganyan na siya, ibig sabihin, yung graph natin is naka-stay as is. Okay, so di siya gagalaw. Next is C plus or minus B. Siya naman yung nagde-determine ng horizontal asymptote. Kumbaga baseline kung saan magsisimula yung exponential na function. Ngayon, kapag naman walang nakalagay na ganyan, ibig sabihin, 0 siya. O kunwari, ganito. Let's say meron tayong 3x plus 1. Ibig sabihin, yung horizontal asymptote natin, nandito siya sa 1. Okay? Paano kapag 0? Kapag naman, let's say, walang nakalagay dito, may imaginary 0 dyan. So, ibig sabihin, nandito lang siya. Okay? Nandiyan lang siya. So, huwag nyo muna intindihan yan kung nalilito pa rin kayo. Huwag nyo muna intindihan. I-explain ko pa rin naman siya. Okay. So, ayun na naman yun. So, this is our example. We have here f of x is equal to 3 raised to x minus 3. So, ang una yung gagawin dito is to find yung horizontal asymptote. Horizontal asymptote. Ang horizontal asymptote natin is C negative 3. Okay? Siya palagi yung nasa dulo na side. Yung walang variable na kasama. Pero kung walang nakalagay na ganyan, ibig sabihin, 0 yung horizontal asymptote natin. Pero since sa function natin meron, edi C negative 3 yun. Okay? So, ilalagay ko lang siya sa isang Cartesian plane. Estimate na lang to, hindi natin susundin yung mga graph. Like yung mga grids pala. Estimate nandito si negative 3. Okay? So, ayan. Trace lang natin siya. Okay, tandaan nyo, dapat horizontal yung line nyo, ha? Kasi horizontal asymptote siya, kailangan nakahiga. Next is yung
points. So, sa points, nilista lang tayo ng mga x values. Kahit kung gusto nyo magsimula sa -4 hanggang +4, edi go. Pero ako, hanggang lang tayo, -2. So, ayan. Gawa tayo ng table of values. Sige. Yan, -2, -1, 0, 1, 2. Tapos, itong mga nasa x na na side, i-substitute nyo siya doon sa x doon sa equation. Diyan. Okay. So, ayun, ganun siya. So, isa-isa muna tayo. Kunin nyo na lang calculator niya para mabilis. Si -2, i-substitute natin doon sa variable na x. So, ang lalabas dyan is -2.88. Ganun din gawin nyo sa -1. -1, i-substitute nyo dun sa x ng function nyo. So, ang lalabas dyan is -2.66. Okay? Next. Ito, si 0, i-substitute nyo doon sa x. So, magkakaroon kayo ng -2. Si 1, substitute nyo doon sa x. So, magkakaroon kayo ng 0. Tapos si +2, substitute nyo dun sa 0. So, magiging +6. So, ayan yung table of values nyo. Ayan siya. Tapos, ipa-plot nyo na siya isa-isa dito sa graph nyo. So, ganito nyo siya babasahin. Let's have this as an example. So, -2, -2.88. Sa pag-graph ng mga ganito, estimate nyo na lang kasi naka-decimal eh. So, ganyan siya. So, dito, -2 is somewhere dito, diba? Tapos, bababa tayo 2 beses kasi negative si y eh. So, let's say nandito siya. Okay, kunwari lang. Kunwari nandito. Next is si -1, -2.66. So, -1, tapos bababa tayo ng 2 beses. So, let's say nandito siya. Okay. Next is si 0, -2. 0, -2, andito siya. Ayan. Tapos, si +1, 0, ito. Nandito na siya. Next is si 2,6, ito. So, ang point 2,6 is somewhere nandito. Estimate na lang natin. So, since okay na siya, edi mag-connect the dots. Simula sa horizontal asymptote, connect the dots na lang. So, ayan. Something like that yung magiging itsura ng graph nyo. Okay, so pataas. Next yun lang gagawin is hahanapin nyo si y-intercept. Ang y-intercept nyo, kung saan tatama sa y-axis yung graph nyo, edi yun yung y-intercept nyo. Alin ba dito yung tinamaan yung y-axis? Diba ito? Yung point na yan is si 0, -2. So, ibig sabihin ang y-intercept natin is 0, -2. Okay? Next is, hanapin natin si domain pati si range. Okay, si domain pati si range. Sa domain, ayan lahat ng possible values sa x-axis. So, tingin kayo from left to right. So, here meron tayong -infinity to +infinity. So, saan ba ano ba yung least value sa x-axis ng graph? Diba -infinity? Kasi papunta pa siya dun eh. Hindi natin alam yung exact value.
ng graph natin. So, ayun. So, meron tayong negative infinity sa domain as our least value. Tapos yung pinakamalaki na nating x value is si positive infinity. Okay? Kasi ano yan ongoing. So, hindi natin alam yung value. Pero sa halip na isulat natin to, pwede rin natin siya isulat as set of all real numbers. Ayan, pwedeng ganyan. Next is yung sa range. Yung sa range, babasahin nyo siya simula doon sa horizontal asymptote nyo pataas. Kung nandyan yung graph. Pero kung yung graph nyo is nandito pag ganon, edi babasahin nyo siya mula sa horizontal asymptote pababa. Okay. So, since yung graph natin is pataas, simula tayo sa horizontal asymptote, which is si negative 3. Tapos pataas is positive infinity. So, ayan. Positive infinity. Okay. So, ayan na. Second to the last step na tayo. So, ang second to the last step is to check kung kailangan bang mag-shift ng graph natin to the right, to the left, or magsistay lang siya. So, babalik ulit kayo dito. Diba? Kung natatandaan nyo, sabi ko kanina, kapag naka-minus sign yan, naka-minus sign ito, ibig sabihin, to the right, uusog yung graph nyo. Okay? Pag naman naka-positive yan, ibig sabihin, to the left yan uusog. Pero kung wala namang nakalagay na ganyan, ibig sabihin, magsistay lang yung graph nyo as is. At since yun na nga yung nangyari sa function natin, wala naman tayong anything, ibig sabihin, magsistay lang yung graph natin dyan. Okay, so, ayan siya. Ito na, last na talaga. Yung pinaka-last dito is, ide-determine natin kung growth or decay yung graph natin. Malalaman natin kung growth yan, kung pataas. Malalaman natin kung pababa. Malalaman natin kung decay yan, kung pababa. Pero since pataas yung graph natin, ibig sabihin, growth siya. Okay? So, ayan, ganyan lang naman mag-graph ng exponential function. Okay? Huwag lang kayo malilito sa pag-plot ng points. I-fix nyo yan sa Cartesian plane nyo talaga. Kasi medyo maliit yung grid dito sa sinusulatan ko. So, estimate lang. Pero, kung ilalagay nyo siya sa Desmos, yung graphing calculator, ganito yung itsura ng graph niya. Okay, pataas. So, yun lang.